It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Nakakapagod din palang magmahal, no? Itago mo na lang ako sa pangalang Jelay. I was 17 when I found myself moving out from our province to start a new life. Nakasakay ako sa bus noon nung maalala ko yung ginawa sa akin ni JM. He was my first boyfriend, but he was my greatest heartbreak. Nakita ko sila ng babae niya na magkasama. Nakita ko kung paano sila tumawa. Kitang-kita ko kung paano nila ako lokohin. Pero wala akong nagawa. Unti-unti akong nanghina. Nabitawan ko yung mga dala ko at umalis. Wala akong lakas para magsalita. Kasi buong akala ko, ako na eh. Ako na. Kasama na siya sa mga plano ko sa buhay. Kasama na siya sa mga pangarap ko. Kasama siya sa mga dasal ko. Pero hindi pala yun sapat para maging kami sa huli, no? Kinagabihan, tinanong ko siya kung may gusto ba siyang sabihin sa akin o baka may dapat ba siyang ipaalam sa akin. Kasi ako, alam ko na hinihintay ko na lang na siya ang magsabi sa akin. Gusto ko sa kanya mismo manggaling. Kaya nung tinanong ko siya, JM, ako pa ba? O baka meron ng iba? Ramdam na ramdam ko yung pagkaawa niya sa akin. Ramdam na ramdam ko yung sakit. Sinagot niya ako. At yun yung nagpahagulgol sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka hindi ako ang para sa'yo. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero sorry, nagawa ko na. Sorry. Yan ang mga sinabi niya sa akin. After few minutes, dun ako natauhan. Dun ako nakapag-isip. Humiga muna ako sa kama at huminga ng malalim. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan kong makahanap ng solusyon. Hawak ko yung telepono ko. Tinawagan ko si Mommy, sabi ko, Mi, dyan na lang ako sa iyo sa Manila. Ayoko na muna rito. Pumayag siya. The next thing I did, I packed my clothes, my important papers. That night, I realized we're not really meant for each other. Baka kasi kapag nagstay ako, mas masaktan ko yung sarili ko. Baka habulin ko siya. At ayokong mangyari yun. Tama thing was my exact plan. It was according to my plan until I met someone. Someone that can change my plan again. Someone that can make me truly happy. Siya yung ideal man ko. Hindi siya ganun kagwapo, but he is kind and caring. I was so lost before, but now, nabuo ko yung sarili ko nang makilala ko siya. Itago natin siya sa pangalang Dan. Kaklase ko siya nung senior high. Naging groupmates kami sa baby thesis namin. Palangiti siya, pala joke, at natutuwa ako sa kanya. Alam kong hindi niya ako pansin. Okay na ako na minsan nagdo-joke siya sa akin. Minsan na kami nagsabay umuwi. And then after that, mas naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa matapos ko yung unang taon ko sa eskwelahan na yun. Umuwi ako ng probinsya at wala na akong balita kay JM. Hinayaan ko na siya. Hinayaan ko na ang tadhanang gumawa ng paraan para sa akin o para sa amin. Pasukan na noon nung magkita-kita kami ng mga kaibigan ko. Nag-usap kami since kaka-start lang ng pasukan. Tinry namin gumala at dun, nag-aya ang grupo ni Dan ng outing. Simula noon, mas nahulog ako sa kanya. Mas ginusto ko siya. Gabi-gabi na kami nag-uusap at nagkaka-text. Magkatabi na rin kami sa classroom. Till one day, I learned about his girlfriend. I cried so hard that night. Akala ko doon na matatapos yung samahan namin pero hindi. Ipinagpatuloy namin yun kahit alam naming mali. It was my birthday nung sinabi kong gusto ko siya.
Sabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod pero Dan, gusto kita. Mahal na nga ata kita. Then he hugged me. Tawagin niyo na akong bobo, tanga, marupoko, kung ano-ano. Dan, ako yung nasa tabi mo nung mga panahong hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin. Dan, ako yung nasa tabi mo nung hindi mo na alam kung saan ba tutungo yung buhay mo. Akala ko aalis na siya pero sumagot siya ng, I'm sorry pero hindi. Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita. Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita. It was January nung nagkaayos kami. Yep, nagkaayos kami. 3 buwan na lang, hindi ko na siya makakasama. I cherish every moment. Lagi kaming lumalabas, lagi kaming nag-uusap. At nalaman kong nagkabalikan sila ng girlfriend niya. Okay lang yun. Ang importante is, nasa akin si Dan. I mean, kasama ko rin siya. Mabilis lumipas ang mga araw, graduation na namin. Bago mag-grad, lumabas kami. Kumain kami sa labas to congratulate ourselves, to treat ourselves. We talked, sabi niya. Kahit malayo ka, palagi pa rin tayong mag-uusap ha. Oo, naging selfish ako. Hindi ko inisip yung girlfriend niya noong mga oras na yon. All I can think was us having fun. Kahit alam naming may isa kaming taong niloloko at sinasaktan. We graduated, we talked, but not that much. Bumalik na akong probinsya cause finally, I can face the reason why I left. Pero, there are things that we cannot really control. Nawawalan na kami ng communication ni Dan. Parehas na kaming busy. Then doon ko na-realize na as time goes by, we cannot have anything or everything that we prayed for. I prayed so hard to God that someday I will forgive myself. I'm hoping that one day I will set myself free from this pain I am feeling. Hanggang dito na lang kami ni Dan. Hanggang dito na lang yung kaya niya at kaya ko pa. I unfollowed him on social media. I deleted his number. And so our happy and bad memories. I'm at my 2nd year in college nung nagkita kami ni Dan. I'm having my seminar noon. Siya rin pala. We're both taking different courses. Pero related yung courses namin sa isa't isa. Then I was so shocked nung nabasa ko yung pangalan niya sa attendance. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang gusto ko nang umuwi at wag nang lumabas ng bahay. Sinulat ko na dun sa sheet yung pangalan ko. Pinasa na sa mga kaibigan ko yung attendance na yun. Ininom ko yung tubig sa tumbler ko. Pagtapos mag-discuss ng instructor sa harap, I stood up and went to the comfort room. Sa dami ng nainom kong tubig, hindi na kinaya ng pantog ko. With my tumbler, I went to the water dispenser to refill my tumbler. Saktong pagtalikod ko, Dan was staring at me. I smiled kahit gusto ko lang mapaluhod. Aalis na ako nung sabihin niyang, Jelay, wait. Sabi ko, huh? Bakit? Sabi niya, I saw you a while ago. Free ka ba mamaya? Gusto ko sana kitang makausap. Sabi ko, ako? Bakit? Saan? Sabi niya, wait na lang kita sa pinto mamaya. Tumango ako. Walang pag-aalinlangan. Bumalik ako sa lamesa ko at di na ako nakapag-concentrate dahil ang daming tanong sa isip ko. Bakit bigla mo akong iniwan sa ere? Bakit bigla mo akong hinayaan? Imbes na magsulat ng lesson, I listed my questions to Dan. Then after 2 hours, I saw Dan waiting for me at the dorm. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko. I just wanna catch up with a friend back then, sabi ko. Nakarating kami na Dan sa isang park. We sat in a bench at hindi ko napigilang mapaluha at tanging nasabi ko sa kanya, bakit Dan? Sabi niya, I'll explain but please calm down. Don't cry. I don't wanna see you crying. Unti-unti naman akong tumahan. At doon nagsimula na siya magsalita. After graduation, nakipag-iwalay ako kay Abby. Guilt was haunting me. Di ko na siya kayang saktan pa. So tama na yung inamin ko sa kanya lahat. Inamin ko sa kanya mula umpisa hanggang sa huli natin pagkikita. Ginusto na nga yata kita eh. Hindi ko gustong saktan ka pero yun yung nakikita kong tama noong mga oras na yun. I thought that when I let you go, I will set you free sa sakit na nararamdaman mo. Akala ko yun yung makakapagpagaan ng loob mo. Kasi sa araw-araw na magkasama tayo, wala ka ng ibang inisip kundi ako.
Minsan ko lang naisip yung kapakanan mo. Mali pa ata yung desisyon ko. Kung ikaw ba yung pinili mo, kakayanin mo bang magtiwala sa akin? Kahit alam mong una pa lang, nagsimula na tayong mali, na yung tingin natin sa isa't isa. Paano kung maulit? Paano kung masaktan kita? Hindi ko kaya yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, wag na lang ikaw. Kasi tama na yung sakit na nararamdaman mo. Umiyak ako noon. Umiyak ako ng sobra. Hindi ko alam na ganun yung iniisip niya. I gathered all my strength to answer and I answered. Kasalanan ko. Kasalanan ko kasi una pa lang alam ko namang may mahal ka ng iba. Kasalanan ko kasi hindi mo naman ako pinilit na mahalin ka. Ang hirap mo lang kasi talagang mahalin na kahit ang sakit-sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Alam kong gusto mo ako pero hindi yun sapat para maging tayo. I loved you. I will always love you pero hanggang doon na lang tayo, Dan. Tinanggap ko na lahat-lahat. Tama na. Baka kasi sa susunod di ko nakayanin. Dan niyakap ko siya. Tumayo ako sa bench. Aalis na ako pero narinig ko siya ulit magsalita. Kung ikaw yung nasa posisyon ko, iiwanan mo rin ba ako? Umiling ako at sinabing, hindi ko alam. Kasi simula't simula pa lang. Alam kong masakit. But I took the risk hoping that one day, someone will choose me without hesitating. Sana parehas tayong makawala sa sakit na to. Then I went home. I received the message. Ang sabi, nakuha ko lang number mo sa friend mo noon. Jel, I am sorry. Ngayon baka tama ka. I never took the risk because I'm afraid that I might hurt you more. But now I am taking risks at all costs because I am choosing you. Please, choose me. I replied, wag na ako kasi hindi ko na kaya. Nasaktan na ako nung una at hindi ko na kaya pa yung pangalawa. Hayaan na nating magdesisyon ng Panginoon para sa atin. I prayed and wished so hard but sometimes prayers and wishes are not enough. Kung hindi man magkakatotoo yun, okay lang. Mamahalin ko muna yung sarili ko. Pagod na ako. Di na kami nag-usap pagkatapos nun. Hindi ko alam kung tama po ba. Tulungan niyo naman ako. Again, ako si Jelay, and this is my secret file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang V. 37 years old, may asawa at 2 anak. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. 3 years po kami ng boyfriend ko when I was in college. On our 3rd year together, nag-migrate siya sa Canada kasama ang papa niya. Kaso nasa airport pa lang sila ng Canada, nagka-aneurysm ang tatay niya at namatay. Bumalik sila ng Pilipinas at inalalayan ko siya at minahal sa gitna ng pighating pinagdadaanan niya. After a few months, bumalik siya ng Canada para makasama ang nanay at kapatid niya. Habang nandoon, para siyang bulang naglaho. Nalaman ko na lang na may girlfriend na. Sinubukan ko mag-move on. Lumabas ako ng bahay, nakipag-date, kahit siya pa rin ang laman ng puso ko. Halos 1 taon bago ako tuluyang nakabangon. Ngayong 2009, bumalik siya ng Pilipinas. Akala ko, ito na ang pangalawang pagkakataon para sa amin. Pero kabaligtaran ang nangyari. Galit na galit siya sa akin. May mga narinig daw siyang kwento tungkol sa akin at hinintay niya ako magpaliwanag pero hindi naman daw niya ako kinakausap. Hindi naman daw ako nagsalita. Sa isip ko, kung mahal niya talaga ako, kakausapin at tatanungin niya ako. Isa pa, siya yung naunang nawala at nagkaroon ng iba.
As if hindi pa sapat ang pananakit niya sa akin noon, nagka-girlfriend siya ulit. Nagagalit ako dun sa jowa. Hindi naman ako yung hindi naman ako yung bida. Nakakaloka. Anyway, nag-reunion ang barkada namin after a year. Nalasing kami at dahil nawala sa sarili, nakatulog ng magkatabi. Allah. Wala namang nangyari pero pagising ko, nakita ko yung mga gamit ng girlfriend niya sa kwarto niya. Doon ako natauhan. Hinalikan at niyakap ko siya sa huling pagkakataon at umalis ako. Doon ko pinili ang sarili ko. Pagod na ako masaktan. Hindi ako dapat option lang. Kalauna nalaman ko na gusto niya pala akong balikan pero isinara ko na daw ang pintuan. Kasi kung talagang gusto niya ako, bakit hindi niya muna tinapos yung relasyon niya? Nabuntis niya yung girlfriend niya at nagpakasal sila. Ito ang bahagi na parehong sumira at naghilom sa akin. Handa daw siyang iwan ang girlfriend niya, balikan ko lang daw siya. Tumanggi ako dahil hindi ko kayang manira ng isang pamilya. Pagkatapos ng 15 taon, nagparamdam siya ulit. Hiwalay na daw sila. Hindi daw talaga niya mahal ang asawa niya at nagstay lang daw siya para sa mga anak. Pinagsisisihan daw niya ang mga naging desisyon niya sa buhay. Tapos tinanong niya kung bakit ako umalis. Bumalik lahat ng sakit at lungkot. Pero naalala ko rin na siya naman ang naunang nawala. Siya yung malinaw na pumili sa akin. Malinaw na hindi ka pinili. Oo. 'Di ba? Oo. Anya? Naano mo kami? Oh, kala mo sabog kami ha. May wagang burnay, teka lang. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang pagod sa boses niya. Yung lalaking masayahin at medyo childish na minahal ko, parang wala na. Napalitan ng pagod na tao na bigat sa buhay. Tinanong ko siya tungkol sa hiwalayan nila pero sa susunod na lang daw naming pag-uusapan. Sabi ko, wala nang susunod. Gagawin daw niyang madali para sa akin. Kaya nagpaalam siya at blinak ako. Sobrang daming red flag. Grabe. Tambala. Kaya nga, okay, I'm so excited to know what is your question. Ano yung tanong mo, girl? Ayan na. Ito na. Tambalang kumikinang. Naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko? O masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko po ba siyang... Eto na! Parang gusto ko ng nail cutter, may kukurutin ako. Sang parte, sa pinaka... Pupugutan kita ng Yan. ulo gamit nail cutter. Isipin mo kung gaano ka-painful ang death na yun. Poprotektahan ko ba, naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko o masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko ba siyang kausapin ulit? O ito na talaga ang closure matagal na naming hinahanap? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. V. Huminga ka muna ng malalim, Nicole. Teka. Hinga muna ng malalim. Uminom ka muna. Inom ng favorite drink na sola. Ayan, Yan. baka naman. Sola, baka naman. Napapagod na akong bumili. Kailan niyo ako susponsoran? Hay nako! Ayan na! Nakakaloka! Labas mo, Nicole Yana! Alam ko, nagkakagulo na yung mga Nicole Yana. Hindi ako una magsasalita. Hindi sila nagkakagulo. Ano? Sabi nung Nicole lang naiirita, Oh. ako na to. Ay, hinawi niya. Hinawi niya na lahat ng Nicole Ala. Ako na to! Ako na to magsasalita. Tumigil kayo dyan. Alam mo, V, nag-close na ang lahat nung iniwang kanya at pinalitan. Sa totoo lang, ang may problema dito, hindi na yung lalaki, kundi ikaw. Sa totoo Pamilyar lang. ng tao
ka na eh. nga! Hanap ka pa At ng saka closure. siya, closure. Mukha mo closure. Ito lang ang masasabi ko. Hindi po lahat kailangan ng closure. Of course, iba pa rin naman talaga yung naintindihan mo kung bakit ka hiniwalayan. 'Di ba? Pero as time goes by, na maiintindihan mo rin kung bakit kayo nagkahiwalay. Yun lang yun. Hindi kailangan may closure na, na sinabi niya talaga mismo na ayaw na. Tingnan mo hanggang sa kahuli-hulihan anong sinabi niya. Gusto niyang bumalik sa'yo pero doon sa kaduluduluhan anong sinabi niya. Gagawin ko madali para sa'yo. Ako na magbablock. Di ba parang tanga? Nakakaloka. So- Ang parang tanga ikaw, B. Kasi Ibig yung mga tanong sabihin, mo dito ibig eh. sabihin lang nun, kaya lumapit sa sayo dahil kinakailangan niya siguro, it could be emotional support dahil Pwede. pagod na siya. Nung hindi niya makuha yung gusto niya, Ginawa na naman yung ginawa niya sa'yo. goodbye. Correct. And remember, V, ilang beses na niyang ginawa ito Ta- sa'yo. Tama, ikaw naman si marupok na V. Oo, di ba? Ay, pag-usap ka pa, pamilyadong tao na kayo Kaya pareho. nga, yun na yung nakakaloka. May pa ganito-ganito ka pa. Wala nang susunod. Di ba? Oh, May pa ganun tapos may tatanong ka pa kung na-protect ka. Correct. Wala nang susunod Kung tama yung ginawa Kaya mo. nga, diba? Wala nang susunod na usapan. Pero next question, by the way, tambalang kumikinang. Kailangan ko po ba ng closure? Pambihira ka. Alam mo, sorry ha, pasensya na V. Pero dito talaga sa sitwasyon na to, ikaw talaga yung ikaw talaga yung marupok. Tama. Na hindi na you are overcome always by your pagiging marupok or by your emotions. Hindi mo na ginagamit yung utak mo. Gets naman natin pagdating talaga sa pag-ibig at mahal na mahal mo, halata. 'Di ba? Kasi kahit na anong red flag niya, Yeah. ang tingin mo dun sa red flag pink, 'di ba? Green, 'di ba? O kaya yellow. Hindi mo nakikita ito as a red flag na ano ba? Unang-una pa lang yung iniwang ka tapos sinisi ka pa pagdating ng reunion, 'di ba? May Correct. ganon. Oh. Eh siya naman tong hindi nag-explain, may mga narinig ako parang tanga, 'di ba? Alam mo, Tapos, nagpakasal. O after 15 years, nagparamdam ulit. nagparamdam. Tapos ikaw parang, ito na ba? This is our chance? Hindi. Walang ganon. Kasi doon sa unang beses pa lang, palagay ko na iniwang ka niya para sa iba, nihay-nihoy, para siyang bulang na wala. Correct. 'Di ba? That was the closure already. Kaya may mga tao naman na nag-a-attempt ng ganyan kasi alam nila bumibigay ka eh. Kaya nga pinupush niya pa din eh. Oo. Eh tingnan mo, kung una pa lang nag-block ka na, 'di ba? Saka hindi ka na dapat mag-communicate kasi nga Hindi na. Isipin mo dun sa moment na lasing-lasingan tapos yung hindi ko masyado mag-gets yun. Biglang yung gamit ng girlfriend and nandun sa siguro kwarto. naginuman sila, nandun sila Then, nakatulog sa kwarto nung ng girlfriend. nung lalaki. Oo. Nakita niyo may mga gamit ng bahay. So ibig sabihin they're living together. Correct. Or talagang they're still together. Oo. Very much together. Mm. 'Di ba? At saka wag nga ako dun sa lasing-lasingan tapos wala na. Okay, sige, fine. Ginising ka siya niya. Oo, parang for the last time. Tigilan ako sa mga nakakabwisit na eksenang ganyan. Tigilan ako. Ayan. Nakakaloka. Si Nicole nagpauso niya nung for the last time. I love it. Huling kamerot. Charot. Diba? Pero tigilan ako dun sa okay, fine. O given na walang nangyari, whatever. Pero yung ano ba yung sinabi niya? Parang hindi namin alam pero nagkatabi kami. Tigilan ako. Dun sa unang parte pala na nagka-reunion kayo. Napaka-defensive ng kwento Correct mo. eh. Pinili nyo na kagad na maging katabi ang isa't isa. Kasi Oo. pwede rin namang option na hindi kayo magkatabi. Correct. Para kung magkalasingan man, hindi magiging magkatabi. 'Di ba? Tigilan ako. Ako manginginom ako kaya tigilan talaga ako. Baka may dagdag bawas sa kwento. Kaya nga eh. 'Di ba? Sorry na V, alam namin tambalanisa ka, ikaw yung dapat kampihan. Pero obviously here, dito sa sitwasyon na ito, talagang you allow it to happen. Oo. 'Di ba? Yung mga ganyan, hindi ito yung talagang gusto kanya at gusto kanyang balikan. Kung man hindi siya masaya sa kanyang naging pamilya, ganyan. Choice niya din kasi yun na Yes. pinilit niya eh. Kahit hindi naman siya ready or hindi niya naman pala mahal. So, hindi mo na yun cargo. Ano mo na yan eh. Ang cargo mo dito is how will you react every time nandyan siya. Saka sa tanong mo na kung naprotektahan mo ba yung sarili mo, hindi. Hindi ko nga magets yung tanong ng protektor Kasi niya sa sarili. ikaw ang nagbukas eh. Protektado ka na nung wala na kayong Kaya communication nga, eh. oo. Ano ba ikaw naglagay ng sarili mo. Oo. Saktan mo. Oo, correct. Tanggalin ko yung helmet tapos babuyin mo ako. Nakakaloka! Diba? Oh, nakakainis yung mga ganitong klaseng eksena. I-podcast na yan.
Di ba? Ang sakit sa ulo, V. And I guess ang pinaka-importante din dito, yung naging, ano ba nangyari? May pamilya na ba to si V? Meron. O yung lalaki lang? May pamilya siya, may 2 anak na siya. Si V? Oo. Tigilan ako, hindi ko nga nakita yun eh. Hindi ko pa nga naisip ko single ka ngayon eh. Ay, tigilan ako kung may 2 ka ng anak. Oo, may asawa ka, may 2 Tapos kang anak. baka pagkita pa ng mga ganon-ganon. Ay, sakit sa batok, kaloka. Isipin mo na, nakakainis yung masakit yung batok ko na hindi ako kumain ng masarap na chicharon. Ikaw yung nagpakapal ng batok ko today, Ayan na. Nakakabuisit, Oh, diba? hindi pa to nakaka-recover sa gastos niya. Correct. Kaya, At saka sa in-increase ko na Oh, yun, yung na timbang Oo. dahil sa dami ng lechon Macau na nakain ko. Recently kaya it's not the time para tanungin ako ng mga natatangahan ako na tanong. tapos sumas pa yung krudo, hindi niya Correct. nakausap na maayos sa asawa Hindi. niya. Nagtatanong lang naman ako kanina kung anong ulam. Nagalit sa akin. So ayaw ng mga ganitong kausap, B. Alam mga kabisyo, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:30 PM na po. Kasama nyo pa rin po ang ating Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama nyo rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na po natin ang ating Top Secret Sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang gabi. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, DJ Rocky, DJ Titan. Good evening po. Good evening din po. Ayan, lakasan lang natin ating boses, ma'am. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Isa. Isa. Tama po? Tama po. Isa with an S or Isa as with a Z? S. S. Isa. Isa, 2, 3, ganon. Yeah. Ma'am Isa, ilang taon na po kayo? 34 po. 34. Alright. Sang lupalop ka naman galing, Isa? Australia po. Australia. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa ha. Isa, 34 from Australia. Ano ang top secret mo? Inakyat ko yung CCTV camera ng bahay ng partner ko para makita ko yung laman ng SD card. Tapos doon ko nakita lahat nung ginawa niya. Inakyat mo yung CCTV ng partner mo, kinuha mo yung SD. Yung SD card at pinanood mo yung laman ng SD card na yun. Tama? Oo, tama. Bigyan mo nga kami ng konting background tungkol sa inyong relasyon ng boyfriend mo. Saan kayo nakatira? Magkasama ba kayo? Magkahiwalay kami ng bahay. But, every weekend magkasama kami. Because weekdays nag-work kasi kami dalawa. So, hindi pa kami nagsasama kasi parehas kaming single parent from previous relationship. Although may plano kaming, eventually mag-move in together. Almost 2 years na kami. Actually, mag 2 years na kami this April. And nakaramdam ako ng somethings of last year around March last year. Exactly a year ago.
something was off. So, naghahalongkat ako sa gamit niya. Hindi ko naman ako ganun. Pero something was off. Pero yung pagtrato niya sa akin, okay naman. Tapos may nakita akong condom bedside drawer niya. And then, something that we never used before and it wasn't there before then. So first time ko yung nakita. That was around March last year. And then I confronted him about that. And then obviously he denied. He said na nakita daw niya yun sa belongings niya before. It's old. Ganyan. Na daw yun. Dapat daw itatapon niya. Nalimutan lang daw niya. So naniwala naman ako. Pero it's already, sa back of my mind. So, hindi ko in-ignore ko na lang. Tapos, I don't know. So, nung around March yun. Tapos, around, September, again, September, the same year, last year. Naiwan niya yung Apple Watch niya. Nasa siya, nagpunta siya sa ibang state. And naiwan ako sa bahay niya. So, naiwan niya yung Apple Watch niya. And then, I went through it. May message dun sa isang person na sabi niya, parang may mga update siya na nasa bahay na daw siya. Tapos, sabi ko, bakit siya nag-update dito? So, kinuha ko yung number. Tapos, yun yung araw na uuwi na rin siya. Galing siya sa, work trip niya. Ginawa ko doon sa number, minessage ko. Tinry kong tawagan. Wala nag-pick up. And then, when he got home, I confronted him. Obviously, he denied. He said, friends lang daw sila. Actually, neighbor niya yun eh. Neighbor niya. Tapos, friends lang daw sila. Then, before that, magkakilala na daw sila before kami magkakilala. So, ako naman, okay, sige. May mga babae siyang kaibigan. So, tuloy lang sa relasyon. The doubt na, sige, friends lang sila. So, tuloy lang kayo sa relasyon after nung ganong klaseng confrontation? After that confrontation, nag-away kami. Yan. Kasi mayroon na akong naramdaman eh. Mhm. So, September, October, November. Tapos, ayun na, dumating na February, again. May nabasa na naman ako. Sa Apple Watch? Hindi, sa Apple Watch na naman na yun na naman, update sila. Tapos hanggang sa bandang huli, may nakasulat na thanks babe. But like, why would you call her babe kung friends lang kayo? Tapos may love ya. Ganun. Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Parang... Tapos may sa bandang huli nung message, dun na parang something, iba na talaga to. So sabi niya, thanks babe, love ya. And then, ayun na. So, kinonfront ko na uli siya. Sabi ko, bakit may ganyan? Bakit may ganyang tawagan? Alam mo yun? Sabi kong ganon. Tapos, tudutanggan na naman siya. Sabi niya, ganon daw sila magtawagan. Ganyan to, ganon. Sabi ko, Ay, pwede palang tawagin Ala. yung isang friend na babe. Oy, dude, babe. Ganun daw. sabi ko, iba na to. So, umalis na siya sa work, no? Sabi ko, eto na to. Sabi ko, may mali talaga. So, isip paano ko mapapatunayan? Kasi hindi umaamin eh. Sino ba naman may gustong umamin, di ba? Tapos, inakyat ko talaga yung CCTV niya. Gano'ng kataas tong CCTV na to? At saan to nakapwesto? Nakapatong Sa lang labas siguro. ng garahe. So, Labas every ng time na may garahe. entry ng kotse niya, labas ng kotse niya, andun lahat yung timestamp. Kasi motion detector. So, hindi siya yung yung nagsisave lang dun sa sa app or sa SD motion. Wait lang. So, Isa,
Yung, kasi di ba may app yung CCTV na yan? Oo. May access ka dun sa app na yan, sa account na yan, or wala? Wala. Wala kang access sa CCTV niya. Alright. Pero Wala. dun sa susi ng bahay niya meron? Meron. Okay. So yung yung CCTV niya nung inakyat ko, nilagay ko yung SD card sa reader. Doon ko nakita lahat. So it's been going on since last year nga, March or April. Yung simula nung pagpunta nung kapitbahay niya sa bahay. So every Tuesday, yun yung kasi spend ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Alis ko Monday. Tas work. Tas balik ulit. Yun yung routine namin. So every Tuesday, kumakatok si babae sa bahay. Na gabi na yung sinisigurado niyang tulog na ako, nagbababay na kami. Yung ganun. Tapos, Makiki-midnight snack dun sa boyfriend mo, ganon. Ayusin yung maybe. tubo. Tapos yung timestamp, syempre may motion na naman. Like she stays there for like 2 hours. So she'll come over around 10 p.m. Leaves midnight, and then there was this some few nights na siya overnight ganyan. Sabi ko, ito na nga, yung ganun na, 'di ba? So I confronted him na ito na, may hard evidence na tatanggi ka pa, 'di ba? So yak-yak siya, ganyan, magbabago. Ako naman, syempre, mahal ko. Medyo, sabi ko, baka nga magbago. So, eto ngayon kami, I gave him a chance. Ngayon, ako, kinakain ng, yung Trust issues mo. trust issues, tapos, Napapraning ka. yes, wala akong peace of mind. Pero todo naman siya sa niya, sa assurance, pinipindrap niya ako. Gusto nga niya, yung GPS niya, gusto niya ipaano sa akin. Mga ganun, password niya, lahat na sa akin. Sabi ko, enough ba to? Pero, tas siya, rin siya, siya sa therapy, nag-book siya sa mga therapy na, sabi ko, I think, may root to childhood trauma mo to. Sabi kong ganon. May pinanggagalingan ka kung bakit mo kailangan ng validation, kasi yung relationship natin napakasaya, walang flaws na, I mean, hindi naman perfect lahat ng relationship, pero tinatrato mo ko ng tama, tinatrato kita ng tama, both of may second chance na natin to sa isa't isa kasi pares tayong single parents. Nag-uusap na tayo na magsama in the future, tapos ikaw sabi mo sa akin you wanna marry me, ganun. So, sabi ko, I think, ikaw, sa sarili mo, kasi namulat ka sa Western culture, kasi dito siya lumaki. So, I think sa kanya, inamin naman niya na expose siya sa ganitong bagay. Sabi niya sa akin na, yung dad niya, na witness niya na nag-cheat harapan sa mata, sa mom niya, ganyan. So, parang expose siya. Meron siyang childhood trauma na pinanggagalingan na siguro sa sarili rin niya, yung previous relationship niya, yung lack, may lack. So siguro validation, ganyan. Alam mo yun, tas ngayon nung na-meet niya ako, binigay ko yung kaya kong ibigay sa kanya. Syempre may anak din ako. Binigay rin niya sa akin yung kaya niya ibigay sa akin, na tinanggap ko rin. So akala ko talaga napakasaya namin, satisfied kami sa isa't isa. So ko rin nagbago rin yung sex life namin dun sa duration ng pag-cheat niya. So Ano na bago? as in yung Titan Jello DJ, nagdadamit na ako, naglalingerie na ako, whatever. Wala. Tumatayo, pero Walang parang, gana. ano bang mali sa akin? Yeah. Ako, bilang pagkababae ko, syempre, hindi ko na, parang hindi ko nabibigay yung, tingin ko na parang na-fail ko siya, na hindi ko nabibigay yung, needs niya sa, 'di ba? Yun naman pala, may iba siyang pinagkukunan, doon ko na napagtanto
na alam mo yun, doon pala sa iba. Tapos, ako rin, siya rin, di niya rin napufulfill yung ano niya sa akin, ganun. So ako parang, siguro nga, kasi nagpa-check pa kami ng testosterone level niya. Which is below average din nga. Part of it is, below average kasi ano na siya, sa age na siya sa ganun. So, inisip ko, sige, baka ano lang to, may Parang physical na aspect. may ganun nga. Part of it is yun din. Pero talagang may may iba rin eh. So, may physiological, may emotional pala na gaganap behind. lahat-lahat, Oo. yes. So, ayun na nga. So, at the moment, sige, binigyan ko ng chance. Tinapat ko siya. Sabi ko, kailangan mong magpa-test, Kasi I don't know if kung ayun lang ba yung diba? Ayun lang yung nakita ko sa video, yun lang yung nagpupunta. Pero, yung yung kotse niya, lumalabas din ng, alam mo yun, iba, after hours, na sabi niya tulad na siya, pero, lumalabas din yung kotse niya, may ibang pinupuntahan or whatever, I don't know. So, hindi niya inamin yung part na yun, pero sinabi ko sa kanya, hindi kita ma-fully, hindi ko matatras kung hindi mo amin sa akin kung alam mo yun. Sabi naman niya, pumupunta siya doon sa mga iba niyang kaibigan. Sabi ko, okay, sige. So wala siyang inamin tignan ibang natin. tao. Wala naman siyang binanggit pa na may nakakarelasyon siya or chuk-chak channel Wala. tulo ng Twitch. Wala. So, nagpa-test Wala, ba siya? wala. Talaga? Natuloy yung test? Ayun na nga, kinukulit ko siya. Sabi ko, sinabi mo sa akin, ikaw nagsabi sa akin. Siya mismo nagsabi sa akin na magpapatest siya actually. Sabi ko, yun, hanggang salita na lang. 'Di ba? Na, kailan mo ba yan gaganon. Sabi niya, ibubuko na. So, tignan natin. Sabi niya, this weekend, sabi ko, basta, walang mangyayari. Kung walang mangyayari sa atin hanggat wala yan. Or, actually, iba na yung tingin ko sa iyo eh. Sabi kong ganun. Siguro, kailangan muna natin, mag-separate. Ayaw naman niya. Sabi niya, babaguhin daw niya yung sarili niya. Sabi niya, eye-opening, ganyan. Wala daw ibang nagpabago sa kanya before. Siguro, sabi niya, gusto daw niya magstay sa akin. Nakikita daw niya yung future niya sa akin. So, which is ako naman, nakikita ko rin naman talagang napakalaking turong din niya sa akin eh. Kasi inassist niya ako din sa anak ko nung yung times na wala dyan yung tatay ng anak ko para mag-assist din. Siya yun nandyan eh. So, ang sa akin lang, kaya mong gawin to sa akin, pero bakit may ganun sa side? Ano yun? So, sa akin, feeling ko naman na wala sa akin ang mali. Nasa kanya na yun. Insecurities na niya yun. Na kailangan niyang baguhin yung sarili niya. Para, yun na nga yung sinabi niya sa akin, na ayusin niya yung sarili niya to be worthy of my love. Sabi niya ganun. So, I hope, wag niyo sana akong i-judge kasi feeling ko naman, magbabago sana yun. May nagbabago naman talaga. Yeah. Alam mo, Isa, believe nga ako sa'yo at tingin ko, ganun din naman siguro si DJ Rocky sa pangunawa sa kwento mo na may babae na grabe ang pangunawa. Di mo? Minention mo pa kanina na, hindi lang siya basta nagbababae or gumagawa ng kalokohan, may history to. May root. May root to, may ugat to. Hindi lang basta surut. Oo. Backtrack tayo, alamin natin kung ano ba yung pinagmumulan ng ganito niyang Behavior. Kumbaga, ito ay nagsistem doon sa, sabi mo nga, parang childhood experience niya. Ito bang boyfriend mo ay half Pinoy, half Australian? Actually, siya, full Filipino. Tapos, Migrate sa Australia. migrate sila dito nung mom niya. Tapos yung mom niya nag-remarried ng Australian. So, Okay. Laking na talaga Australia. oo, laking Australia talaga siya. Mabait naman talaga siya. Tinarato niya talaga ako ng tama. Kaya nga, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. And 6 years yung gap namin. So, I mean,
inisip ko talaga, mature na to, hindi na to, alam mo yung gagawa ng ano. Pero, yun na nga, natutuwa naman ako kasi inamin nga niya na expose nga daw siya sa ganun sa bahay nila. Na nakita niya yung harap-harapang panloloko sa mom niya nung rin niyang stepdad. Na inintindi ko talaga. Nakatulong din yung background ko na mental health nurse kasi ako. So, inano ko talaga yon, inisip ko talaga na. Kaya pala ganyan ka mag-handle. Kasi, di ba yung iba talagang dadabo ganyan. Ikaw tinatanong mo pa eh. Yes. Kumbaga, okay, kailangan ko ng ebidensya. Very, parang calculated yung kanyang galawan or parang merong proseso yung ginagalaw nitong ating caller, no? So Yes. ngayon, Isa, nandun kayo sa proseso of rebuilding the trust. Tama ba? Oo, nandun ako. Nandun kami. Anong ginagawa mo para din matulungan yung sarili mo na mag-heal doon sa trust issues mo dito sa guy? Alam ko kanina nabanggit mo, 'di ba, na marami na siyang ginagawang parang measures para maipadama sa iyo na katiwa-tiwala siya ulit, na dapat mo siyang pagkatiwalaan. Ikaw naman, ano naman yung parang ways mo of acknowledging or accepting that those actions, and ikaw din para mag-heal ka din doon sa trust issues mo? Ito na nga, DJ Rocky. Dito ako medyo nag-struggle na sa sarili ko. Kasi, may ginagawa ako pero I think it's not enough. I think I need to seek professional help na, therapist. Kasi, siya may ganun. Ako wala. So, sarili ko lang talaga. Tapos wala rin ako mapagkwentuhan. So, kasi, syempre, may pinoprotektahan akong image niya. Kilala siya ng buong family ko, tsaka ng mga kaibigan ko. Kaya ako napatawag kasi nahihirapan din talaga ako na ano yung sarili ko, tulungan. Although, ang inaano ko lang talaga is dasal, DJ Rocky. Nagdadasal talaga ako. And, obviously, nakakatulong naman. Pero ito nga, yung speaking out loud of what happened, medyo gumang yung dibdib ko. Kaya, ayun. Kaya napatawag din ako. Kaya, and also yung mga naririnig ko kasing advice sa inyo. Very kayo different kayong personality ni DJ Jello tsaka ikaw, DJ Rocky. Napaka nyo rin, very open-minded, and yung advice nyo talagang rin, yun talaga yung mga ginagawa natin sa mga pasyente namin. Ano mo yun? Practical advice. Yes. Na- Therapeutic ba? Baga. Yes. Thank you. Hindi naman namin din to pinag-aaralan. No? Although, parang kumukuha kami ng ideas dun sa mga professional din na mabigyan din kami ng tamang guidance kung nakikipag-usap kami sa mga callers namin. Pero na-appreciate namin tong ginagawa mo. At salamat sa malaking tiwala mo sa amin, no? At sana talaga napapagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. Hindi kami eksperto dito, ha? And kami yung mga kaibigan mo ngayon na makikinig sa'yo. Kasi ang hirap, dude, nung ginagawa ni Isa, ha. I mean, ang hirap nung kalagayan niya kasi pinoprotektahan niya itong taong mahal niya. Pinoprotektahan niya yung imahe nitong taong mahal niya dun sa mga pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. Hindi niya masabi na ito yung ginawa sa akin ng taong to, na sinaktan ako, na hurt ako ngayon, in pain ako ngayon because of this guy. Kasi baka mag-iba yung tingin nila sa kanya. Pero, diba? partner, ang tanong, hanggang kailan? Yun na nga. Hanggang kailan mo po proteksyonan yung sarili mo dahil takot ka na naman masaktan o mawala na naman yung taong minamahal mo, Isa? Ito na nga, sinabi ko sa kanya, I mean, pag wala, although alam ko yung therapy, it'll take months, sometimes years. Wala akong mag-wait 6 months, and then if I see any changes, okay, sige. At sa sarili ko rin. Pero talagang, kasi yung previous ko, similar yung nangyari din. So, Yes. yun talaga, nilakasan ko yung loob na iwan siya kahit buntis ako. So, sobrang bigat. Parang feeling ko, dun pa lang sa ginawa kong previous na yun, sobrang bigat na rin talaga nun. Na buntis ako, iniwan ko siya. Parang ito ba? I mean, oo, masakit din. Pero nung nakaya ko nga yun di kaya ko rin gawin pa. Alam mo yun, Yes. kaya ko rin mag-let go. Pero, Na wala nang mawawala.
Alam mo yun? Although Pero- mawawala siya, pero tingin ko kasi yun na yung pinakamabigat sa buhay ko na Tama. buntis ako, tapos may panloloko, lahat-lahat na, tapos buntis pa yun isa. So, sobra rin yun. At Grabe yun pala na lang yun, yung no? iniisip Yes. ko sa sarili ko. Pero isa kasi nasa stage ka rin ngayon ng sarili mo na pagod ka na ulit mangilala eh. Yes. Ano kasi Actually, I favorite told him color that. mo? Totoo yun ha. Ano Sabi ko, favorite color mo? Ano favorite food mo? Ang hirap, 'di ba, Isa? Nandun ka sa parte ng buhay mo na bibitawan ko ba 'to? Baka pwede ko pa 'tong ayusin kaysa bitawan na mangingilala na naman ako at wala akong kasiguraduhan kung magiging maayos din yung relationship namin ng bago. Yes. Exactly, natumbok mo. Actually, we sat down and then we talked about it and then sinabi ko talaga sa kanya na honestly, ayoko nang magsimula uli. Sabi ko Yes. ganun. Nakakapagod din na yan tayo, ganito, ganyan na naman. Isipin mo rin na ganyan. Sinabi rin niya, sabi niya, lalo naman ako, sabi ba naman sa akin na may edad na rin siya, tumatanda na, ganyan, ganyan. Sabi niya, napaka-stupid daw niya na gawin yun na hindi, yun nga, sabi niya, hindi niya naman inano yung childhood. Kasi hindi rin siya aware siguro kung kung bakit niya ginagawa. So, sabi niya, I'm just a stupid, ganyan. Bakit daw niya ginawa yun sa akin? Nandyan na yung ginto sa harapan niya. Bakit pumulot pa siya ng bato? Alam mo yun? Although alam ko yung flowery words na sinasabi niya, siguro, na rin naman niya, na-realize niya. Sabi niya, at this point in time, his future is more important than anything else. Kasi nga, at the end of the day, pag lumaki na yung mga bata, dapat yung kasama mo sa buhay is yung talagang sabi sa kanya na rin niya, may realization na rin naman siya. So sabi ko, okay, may realization siya. So sabi ko, sige, panghawakan natin yan sa pag-uusap natin na to, na ayaw na natin magsimula. Tapos nakikita natin yung sarili natin at this at this point na magkasama, kasi sobrang talagang nakiklik kami eh. Ito lang talaga, may issue nga siya. So, hanggat hindi mo na yung issue mo, at ako rin, kailangan ko rin mag-heal, wag muna tayong magsama ng bahay. So, ayun na yun pag-uusap namin. Sabi ko, ito na yun. So, alam ko, challenging. And then, we have to navigate through our yung dynamics sa family. Sabi ko, challenging talaga. Pero siguro, ito na rin yung binigay ni Lord na kung masurpass natin to, malagpasan natin to, ito na talaga, 'di ba? Make it or break it lang naman eh. Ito na talaga. So kung hindi, meron ka naman bahay, meron ako. So at least, hindi tayo sumasandal sa isa't isa. Kasi, yun ang mahirap eh. Yung Dependent kayo sa isa't isa. Yes. At least, kumbaga, two independent individuals kayo na Oo, nag-click yun lang nga. talaga, who complemented each other. Ganun. Yeah. So, nilalakasan ko lang talaga yung loob ko. Ngayon, nagsasalita ako, tingin nyo okay ako. Pero, deep inside, talagang parang may butas talaga yung dibdib ko na Alam namin. bigat na. Dama ka namin. Hugs! Isang group Thank hug! you. Woohoo! Thank you sa inyong dalawa. Isa, hindi ka nag-iisa. May Yes. kasama May ka. kasama ka. Hindi ka nag-iisa kasi tatlo kayo, di ba? Charat! Charat! Drama ko pa nga eh. Sabi ko, walang puwang sa pangatlo dito sa relasyon na to. So, actually sinabi ko sa kanya eh, kung kumilala ka ng iba, bati ka na lang sa kanya. Sabi ko, doon ka na. Binigay ko na. Gusto mo tamang sagot? Sinagot niya ba yon yung tanong mo? Sinabi nga, ano lang daw talaga yun. Wala lang daw talaga. Totoo naman Sinabi yun. niya. Totoo yun. Totoo yun ah. Real talk. Gusto mo? Gusto mo real talk? Yes, please. Totoo yun ah, na alam mo kasi, sa isang relasyon talaga, ang pinakamabilis matukso. Alam naman natin yan, dami natin naririnig, kundi ang lalaki. Ako bilang isang lalaki, ako yung isa sa mga bumuboses din. Ayoko para protektahan ng mga kalalakihan. Pero, lahat ng kwento, ang unang-unang
tanungin mo, ba't nasira ang relationship ninyo? Nagloko kasi yung guy eh. Ilan, may mga kwento na nagloko yung girl, pero karamihan ng kwento nagloko yung guy. Bakit? Ang mga lalaki kasi minsan walang kakontentuhan. Yeah. Alam nila na mahal namin kayo. Alam namin na ikaw ang one and only namin, pero minsan kasi may mga pagkakataon na natutokso. Kaya nga, real talk na salita, nasa sa'yo yan isa eh. Kung paano mo i-handle yung relasyon na yan. Kasi may mga nangyayari talaga na relasyon na alam nilang nagloloko yung asawa nila, pero sinasabi nila sa sarili nila, basta sa akin naman umuwi. May mga ganun May mga ganun Hindi ka naman pinapalitan, dinadagdagan ka lang. May mga ganun na nangyayari talaga. And yun ang tinotolerate nung Ayun ang tinotolerate ng asawa. So, kung tingin mo na hindi ka komportable na ganun yung magiging takbo ng relationship ninyo, na may kahati ka, at hindi kaya ni Guy na ikaw lang ang gustuhin talaga niya at hindi siya gumawa ng kalokohan, siguro, dapat mag-isip ka na kung anong desisyon mo. Stay or leave lang. So, pero kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong magstay kahit nasasaktan ka, basta alam mo yung katulad ng paniniwala na umuuwi naman sa akin eh. Akin pa rin siya. Eh, magstay ka. Ipaglaban mo kung ano yung pagmamahal mo. Ganun lang naman yan eh. Merong mga magkakarelasyon na pinaglalaban niya yung pagmamahal niya kahit alam niyang niloloko na siya. Hindi dahil tanga sila. Dahil Kaya gusto nila. magstay. Gusto, choice nila eh. Gusto nila magstay. So ngayon, Isa, nasa iyo ang bola. Nasa iyo ang bola kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Totoo. Go, dude. Kanina, Isa, pinakikinggan namin yung sinasabi. Parang ikaw nga yung, tama ba? Meron akong na-recall na parang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya, pero siya yung ayaw na makipaghiwalay sa'yo. Tama? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Actually, wala naman talaga sa kanya yung desisyon eh. Nasa sayo nga. Nasa sayo. Oo. Kung ayaw mo na talaga, then you can always leave. Diba? You can decide now na, iwan ko na tong taong to. Wala sa kanya. Hindi porke sinabi niya na ayaw ko mawala ka sa buhay ko, ibig sabihin yun na yung susundin nating desisyon. It is also your choice to stay. And you wanna give it a try. And that's okay. Yes. Ako, lagi kong nasa isip na okay lang kahit maubos ako. Okay lang kahit ibigay ko lahat. Basta, manalo matalo ako, wala akong pagsisisihan. Na kapag babalikan ko yung pagkakataon na yun, na lumaban ako, durug na durug ako, wasak na wasak ako, alam kong binigay ko lahat. At lilingon ako na, masasabi ko, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ganun! Walang regrets. Ganyan din ako. Tama. And yung ganong klaseng mindset, dude, hindi naman talo din yun eh. Kasi Wala. alam niya din sa sarili niya na babalik at babalik siya sa sarili. Yes. And sabi mo kanina, di ba, may 6 months ka pa. Tama ba? 6 months? 6 months yung sabi mo, sige, let's try to work Tapos this yun, out. after a week, nag-usap kami. Yun nga, nag-lay ako ng cards na 6 months yan, therapy, ganyan. Siyempre, conditional na eh, di ba? Siyempre, ganyan. Tapos ako rin, Si Isa nawala bigla, dude. Nawalan siya ng connection. and sinabi ko talaga sa kanya, pili mo na lang siya kasi sabi niya, hindi talaga, wala lang yun, ganyan. Actually, naging petty pa nga ako eh. Kasi, alam mo, binato ko ng itlog yung, Itlog ng ano, bato ko ng itlog, alam mo yun? kala ko binato mo yung itlog ni. Wala na siyang itlog, ang baba ng testosterone niya. Ay, okay, binato mo siya ng itlog. Makatulong yan. Ito yung mga bakuran niya. Bakuran niya. E di pagod siya maglinis nun, ganon. Oo. So, alam ko talaga na nag-cut ties na sila kasi hatred na yung nararamdaman niya sa partner ko. Kasi nga,
hindi siya hindi siya pinagtanggol or Mm. Tapos siya, ganun. Kumbaga parang klaro na yung dun sa babae. Yung sa babae ba, Pinay yung o may lahi? Ano? May lahi. Puti siya. Ewan ko anong lahi niya. Puti. Puti. Ikaw sa pula Siya sa puti. Charot lang. Tsaka naman niya. Sabi ko, sabayan hindi ka na nga alam, tsaka pa. Ay, kumbaga nasa king size bed na, lumipat pa ng papag, ganun. Kaya confident naman talaga ako na hindi niya yung aanuhin. Bakit, Isa? Ano bang... Sinabi niya, sabi ko, bakit ba nagsimula yung ganyan? So, nagkaroon sila ng farewell drinks nung isa nilang kapitbahay. So, yeah, sama-sama. Doon na nagkapalitan ng number. Sabi ko, tapos, sabi niya, kasi daw, there's an opportunity. Ayun na yun. Yun na nga, sinabi mo, DJ Titan Jello, na natukso nga, sabi niya. There was the opportunity daw kasi, sabi niya. Sabi ko, Lalaki kasi hanggat may pagkakataon na makalusot, lulusot. Totoo yun Ako, ayoko nang linisin at maghugas kamay bilang Kasi realidad yan Inamin niya yan. Inamin din naman. Yes, yun, yun talaga. Sabi niya. Kaya nga dapat ang babae, yan ang magkokontrol talaga sa pamilya. Ako naniniwala ko doon. Ang tibay ng relasyon na mag-asawa, magkabiyak, mag-partner, mag-girlfriend, boyfriend ay nasa babae. Kung gaano niya paano i-handle yung relasyon. Kasi kaming mga lalaki, walang kwenta. Totoo yan. Kung makakalusot, lulusot yan. Totoo. Pero hindi lahat ng lalaki doon. Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat. Pero, ako, alam ko. Di ba? 99.98%. Kung may 99.9.9%, ay aminado ko. Hindi, totoo yan. Alam ng mga nakikinig yan kung kaya lumusot, lulusot. Kasi may mga lalaki din. Alam mo, dude, bakit mo kailangan lumusot? Kung sa pagkatao mo, hindi ka naman talaga ganun. I think it all boils down into the character of the person. Sabihin na natin na God created man and woman na may ganitong klaseng values, behavior, whatever, and meron tayong original sin, and sabihin na natin na DNA ng mga lalaki na polygamous sila by nature. Pero may mga kilala din akong lalaki na napakatitino. Like, hindi ka titingin sa compatibility ninyong dalawa kung sakaling yun yung parang basehan mo of having a relationship with this person. But you will always look at the character. If this person is actually trustworthy and merong integridad. Tatandaan niyo po ang integridad, yan po yung kahit walang nakatingin, gagawa siya ng tama. Integridad yan. And isa yan sa mga pinakamagandang values at pinakadapat meron ang isang tao na pipiliin mong maging partner habang buhay. Yes. Integridad. Even if nobody's watching and even if you are not watching, he is still making the right decision. Na kahit 10 babae pa ang nakaharap dyan na nakatupis ang pipiliin niya. Yung pang-11. Charot! May darot! Biro lang. Pero ano yan, Isa, nakikiisa kami sa'yo, may kasama ka. Kung yung sabi mo kanina, nina-navigate ninyo, then navigate this. Diba? Mag-isa ka, dalawa kayo, then you'll figure it out. Tawag ka sa amin kapag may decision ka na at nakalaya ka kung saan mo man gustong palayain yung sarili mo. Yeah. Kaya nga masaya naman kami, ewan ko ba. Sabi mo nga, DJ Titan Jello, hanggat lulusot, diba? Kung hindi ko pa nakita yung hard evidence talaga na CCTV na yun. Hindi Tanggi lang ng tanggi. Wala naman umamin Tinatawag ka din talaga ni Lord. Oo, kasi DJ Rocky, dasal ako ng dasal. Please, ipakita mo sa akin. Alam mo yun? Alam mo, effective yung prayer na yan. Totoo. I-share ko lang sa'yo I-share ko lang sa'yo yung prayer ko nung nahuli ko din yung ex ko Ang prayer ko, Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, pakita mo sa akin, kahit wasakin mo ko. Sabi ko pa, Lord, if he's not really the one for me,
please break my heart. Ganong klaseng prayer yung pinray ko. Then kinabukasan, wala pang isang linggo pinakita niya sa akin lahat ng ebidensya. Tapos wasak na wasak ako. Ito yung pinagdasal ko and I will face the consequences of my prayers. And kung ano yung hiniling ko. So, binigay na sa'yo. Ano pa yung gusto mong matanggap para talaga mabigyan ka ng magandang direksyon? Ang dasal ko na lang talaga bigyan ako ng lakas ng loob at i-guide lang niya talaga ako at ipakita sa akin yung dapat kong makita. Na kung nagbabago ba siya, ipakita sa akin, or kung naman hindi, ipakita na lang sa akin. So, ayun lang talaga yung dinadasal ko. Tsaka, yung health ko, feeling ko kasi naaapektuhan na rin kasi hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog ng maayos. Alam mo yun? So, yun na lang, yung dinadasal ko. Hindi ko na dinadasal na sana siya na, alam mo yun? Kasi kung doon lang ako magfo-focus, wala, madidisappoint lang ako kung hindi man siya. Ayun na lang. Isa. Yes, hello? May gusto ka bang last message na ibitawan ngayon? Sa kanya, sa sarili mo, o sa mga tao? Sa mga tao na lang na nakikinig. Alam ko, sometimes may mga ganyan tayong na-experience tapos gusto natin gumante. Hindi naman lagi dapat gumaganti kasi hindi naman natin masasapawan yung mali ng isang mali. Ito na lang yung sana gawin yung inspiration yun. Ginawa ko na nagpakatatag tapos inintindi yung partner. Kung may pagbabago, di maganda. Kung wala, wag din mag-hesitate na mag-walk away. Tapos, yun nga, dahil sa hindi ko pag-open up ng problem kung ito sa family ko, sa friends ko, ngayon ako naman yung nagkakaganito, walang peace of mind, medyo nagkakasakit na. Sana, kung may makakausap man tayo, gawin natin yun. Katulad ko ngayon, tumawag na lang ako dito para maglabas ng nararamdaman. And then, medyo na gumanggang yung loob ko kasi nandiyan naman kayo, DJ Rocky and DJ Tangelo. So, thank you. Thank you sa pakikinig. And good night sa inyong lahat. Thank you also. We wish you peace of mind and we will pray for you. Thank you so much, DJ Rocky. Ingat, Isa. Ingat din sa inyo. Thank you po. Thank you. God bless, Isa. God bless you all. Salamat. Partner, Partner. may gusto ka bang sabihin? Nasabi ko na lahat halos yata kanina eh. Ano pa bang, may tumatakbo sa isip ko habang nag-share siya. Parang nakita ko yung sarili ko dati. Ano? Oh dude, nakahuli din ako dati eh. Ako naman yung nahuli, ganun. Baka ikaw yun. Baka we're on the same relationship. Hindi, pero kidding aside, ako yung nakahuli. And pag may instinct din talaga, God's gift yun eh, para alamin mo kung totoo o tama o hindi, mali yung yung nararamdaman mo. It is there para protektahan ka sa mga gustong makapanakit sa iyo. Diba? Intentional man yan o hindi intention. So, pakinggan nyo rin yung instinct ninyo. And kapag hindi talaga kayo makatulog gabi-gabi, kakaisip kung may ginagawang mali yung partner mo, then maybe it's time para ikompronta siya. Kung hindi talaga umamin, then pagdasal mo. Nabigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kasi nakikinig siya eh. Alam mo, isang prayer ko lang talaga nun, dude. Biglang boom! Sakit ng puso ko nun. Alam mo, nasa love radio ako nun. Nung nalaman ko yung balita, tapos, nakita ko mismo. Tapos, nagdi-DJ ako, dude, mugtong-mugto yung mga mata ko. Tapos biglang papasok pa yung kantang,
Sana sinabi mo para di na umasang tayo sa huli. Kahit hindi naman talaga ganun yung tema ng ano ko, naman pinagdadaanan ko. Tutugtugin ko nga. Pero alam mo yun, parang sakit. Wasak na wasak ako. Yun yung wasak na ira ko. Pero yun nga, pag napalaya mo yung sarili mo sa maling tao, mas magkakaroon ng pagkakataon yung mundo at ang Panginoon na maipakita sa'yo kung sino talaga yung tamang tao para sa'yo. Kailangan mo lang talagang pakawalan yung maling tao na yun. Tama. Pero minsan naman meron tayong tinatawag na character development na hindi porke nagloko siya dati, manluloko na siya habang buhay. Tama. Nag-grow ang isang tao. Yes. Katulad lang din natin, 'di ba, na nagkakamali tayo. Ayan. Tatatawa si Titan Jello dito sa sinasabi ko. Mag-rebat ka dito pagkatapos ko magsalita. Wala. Pwede mong sabihin kung ano man yung ano. Maganda mga sinasabi mo. Pinagtatanggol lang nga kita dito, huy. Maganda yung mga sinasabi mo. Pinagtatanggol ko si Titan Jello dito na ano. Kung dati, manloko ka. Ngayon, pwede ka na maging matino. Maganda yung mga sinasabi mo dati. Tama Ayun. yun. Tama yun. Kasi may tinatawag na character development. Totoo yun. Agree. Minsan kasi nandun tayo sa stage, lalo na yung sa mga lalaki na napaka ano pa natin. Mapusok. Mapusok. Wala pa tayong masyadong hindi pa nadidevelop yung emotional intelligence natin. Ay, yung galing mo dun, dude. Tsaka hindi pa nakikilala talaga si Lord. Sarili, tsaka si Lord. Dapat, yun, kilalanin mo rin dapat talaga yung sarili mo na makontento. Yun lang naman. Aralin mo kung paano makontento, no? Pero darating at darating yung puntong makukontento ka eh. Parang, alam mo yung state siya bigla, na parang Hirap kontento na ako. Mahirap. Hirapan ka din. Yung mga panahon na yun. Hindi totoo. So paano mo na workout na okay, kontento na ako? Sige nga, bigyan mo ng idea yung mga kabisyo natin. Darating kusa na lang mararamdaman mo yung hindi ako kilala na ako ng mga listener dito na hindi naman ako nagmamalinis sa sarili ko. Sabi ko nga ako isa sa mga produkto na may mga kasalanan din sa buhay. Kung bakit ako nandito nakaupo, siguro dahil din sa mga nakaraan ko. Kaya rin ako nakakapagbitaw ng mga salita na advice sa mga listener natin. Ako, isa akong produkto ng may mga pagkakamaling desisyon. 'Di ba? Na ang hirap itama. And na-realize ko na sa mga pagkakamali pala na 'yon, dapat embrace mo lang siya. Dapat hindi siya yung nagkamali ka at dapat sanayin mo yung sarili mo na paulit-ulit mong ginagawa 'yan. Dapat yung pagkakamali mo na 'yon ay maging lesson sa'yo na di mo na dapat ulitin. Kung alam mo ngang hindi maganda yung naging resulta sa pagkakamali mo na yun, bakit mo pa kailangan gawin ulit? So, dun papasok yung matututo ka na, magmamature ka na, at papahalagahan mo na kung anong meron ka ngayon. Kasi kung ano man yung mga nawala sa'yo noon, dahil nga sa mali mong desisyon, ay ayaw mo nang maulit yon sa pangalawang pagkakataon na meron ka ngayon. And naiintindihan ko rin si Isa doon sa nararamdaman niya kung bakit niya rin pinaglalaban ngayon yung relasyon niya. Kasi naloko siya, nasaktan siya. So, ayaw niya na ulit mangyari na maiwanan ulit siya. Ayaw niya na ulit mangyari na maghanap ulit ng ibang tao na kikilalanin niya dahil kontento naman na siya eh. Kontento na siya doon sa tao na yun, ngunit hindi nga lang inaasahan na yung taong nararamdaman niya na yun na yung the one niya ay nakagawa ng kasalanan. Pero tama ka din dun sa sinasabi mo na ang tao hindi porket nakagawa ng kasalanan ay hindi na pwede magbago. Lahat tayo may karapatan magbago at choice natin sa sarili natin kung saan ba talaga tayo. Doon sa pagpapatuloy mo ng maling gawain o marirealize mo na dapat maging tuwid ka na. So, yun yung nangyari sa akin doon. Nandun ako sa baliko pa rin. Akala ko naman ang pinupunto mo, nandun ka na sa tamang daan.
Kidding aside, pero nandun na tayo sa tamang daan, partner. Di ba? Maraming salamat din sa mga kabisyo natin. At sa'yo, Titan Jello, kasi biruin mo, na ibabahagi natin dito yung mga nakaraan natin, no? Yes. Kahit na dami nating mga nare-reveal bigla, parang, ay, ito pala yung mga background ni Titan Jello dito. Di ba? Kaya, ang reason kaya tayo nasaktan siguro ng mga sobra. Kaya tayo na, ako lang pala. Hoy, parehas naman. Nagkamali ka? Ako lang yung nagkamali. Hindi, dude. Ikaw yung nasaktan. Feeling ko, eto kumbaga hindi rin naman natin din sasabihin na parang wala na tayong mga pagkukulang, 'di ba? Yes. Ano yan it takes two to tango naman. Hindi rin ako magmamalinis, dude, na parang lahat kasalanan ng ex ko. Hindi naman ganoon 'Di ba? Parang kapag may isang nagkamali diyan na major pagkakamali, hindi lang dahil sa nagkamali siya o natukso lang siya. Meron yang mga underlying reason. So, pwedeng nagkulang ka ng oras sa kanya. At ako, dude, aaminin ko talaga ngayon. At inamin ko to sa kanya yun, nagkaroon kami ng closure na nagkulang ako ng oras. Na hindi ko siya masyado nalaanan ng oras kasi sobrang dami nangyayari sa buhay ko. Sa'yo oras lang. Sa'yo? Iba. Sumobra ako. Sa hinanap na babae. Hindi ka side, pero pinapagaan lang natin ang inyong Oo. umaga. At, Totoo. Ay, umaga na pala. Good morning. Tingnan natin na po. Morning. Good morning! Call! Good morning, Tim! Uy, baka mamaya hanggang pang umaga tayo. Uy, bakit hindi? Kaya namin yun! Practice niya natin! Wait lang! Sure ka na ba dyan? Ha? Sa bagay, pwede rin naman. Tao po. Uncle, Tits. Baka gusto nyo din ng gabi. Subukan nyo rin. Oo, kung gusto nyo lang. Swap lang one day. Di ba? Kasi, oo. A day, ay, alam ko Ay, na, ba't hindi challenge. kayo challenge, no? Oo, Gawin one kaya day natin. challenge. Swap muna. Feel good morning, tapos secret pal top secret. Yan. Ah. Pwede yun, no? Oo nga, no? Mga boss, baka naman. Petition Subukan lang for natin. challenge. Oo. Petition for challenge, no? Dapat ganito yung mga balita ni Uncle dun, no? Good evening, Luzon. Mindanao. Ayun, no? Tayo. Good morning, Rocky! Good morning, dude! Ako ka sa'yo? Anyway, tapusin na natin tong programa na to ngayon. Nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Hantog po namin awitin sa inyo is a beautiful song. Hoy, sabi mo parang bull. Sabi bull song. Ano A yan? beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Itinakwil ako ng buong pamilya ko bago ako ikasal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. First, I have to admit that it's not my thing na ipagsabi talaga sa ibang tao ang personal kong buhay. O anumang kwento tungkol sa mga pinagdaanan ko. Pero I just feel na kailangan ko ng outlet o mapaghihingahan sa mga naging karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Basha. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko ang fiancé ko noon na si John sa isang simpleng get-together ng batch namin noong high school.
December of 2021. Common friend si John ang isa kong classmate who happened to be working abroad at umuwi lang ng bansa for a vacation. Isinama ng classmate ko si John sa mini reunion namin at pabiru pa nitong binubugaw si John sa amin dahil single daw ito. Ako naman honestly, nagwapuhan din naman ako kay John. At nahalata rin ito ng mga classmate namin. Kaya kaming dalawa ang napagdiskitahan. Kami ang tuluyang tinukso ng buong grupo sa isa't isa. Nagkaroon ng palitan ng number at messenger accounts pagkatapos. And all of a sudden, gumulong na ang kapalaran naming dalawa sa isang simpleng love matching ng mga kaklase ko at ng kanyang kaibigan. Ilang buwan lang ang itinagal ng courtship stage namin ni John. Obvious naman kasing trip namin ang isa't isa, DJ Rocky at DJ Jello. And besides, hindi na kami bata para magpa-tweet thumbs. Kaya naging kami agad in 2 or almost 3 months. By this time, maayos na ang career ko as an executive officer sa isang private financial company. Si John naman ay nagtatrabaho bilang isang insurance agent. Everything was going well sa pagitan naming dalawa. And eventually, John wanted to meet my family para ipakilala ang sarili niya sa kanila. Para ma-establish ang tiwala at respeto. Sabi ko sa kanya, "Of course, I want you to meet them. Dapat lang naman, diba?" So nag-set kami ng schedule kung kailan. Si John ang mismong pupunta sa bahay. DJ Rocky and DJ Jello. Maayos na nakilala ng pamilya ko si John. At ipinakilala rin ni John ang sarili niya sa kanila. In fact, kinausap si John ng parents ko tungkol sa kabataan ko, sa attitude at personality ko. Halos everything about me na pwede nilang ikwento. Inispill nila kay John. Nag-enjoy si John sa pakikinig sa mga kwento nila mommy at daddy. Ako naman, sobra lang akong namula sa hiya. Kasi parang pinagkakaisahan nila ako. But deep inside, I was happy. Kasi naipakilala ko na sa pamilya ko ang taong mahal ko. And in 2023, nag-propose si John sa akin. Siyempre, sinagot ko naman siya ng yes. May basbas na rin ng pamilya ko at pamilya niya ang plano naming magpakasal. Matatagalan nga lang muna dahil mauunang ikasal ang ate ko sa 2024. So para walang sukob sa kasal namin, 2025 na lang kami. Fast forward last year, January 2024, may office mate si John na insurance agent na nagsasideline sa isang cryptocurrency company. In short, na-recruit niya kaming dalawa ni John na mag-invest sa kumpanya nila. Naengganyo kami, lalo na't mataas ang rate of return sa investment. At isa pa, naghahabol na rin kasi kaming dalawa ni John para sa plano naming kasal by next year, which is itong taon na ito. By the month of August 2025. Napag-usapan namin na i-invest ang kaunting perang naipon namin para lumago pa. We decided to invest. At totoo nga, in just few months, halos nabawi agad namin yung kalahati ng na-invest namin. DJ Rocky and DJ Jello, dahil naramdaman namin ang security ng cryptocurrency firm na pinasok namin, pinagsabi namin yun sa buong pamilya ko. Imagine, in 1 whole year, mababawi mo agad yung whole amount ng perang pinutap mo.
Tapos in the second year, bawi mo uli yung same amount tapos ibabalik pa sa'yo yung ininvest mo. It's like 3 times the money you invested sa loob lang ng 2 taon. Yung ibang nakilala namin, while nire-recruit kami, they shared the same success story. Kung kami, isang account lang of investment, sila, 3 agad ang pinut up. In less than 2 years, nabawi nila lahat ng pinutop nila. Milyonaryo na agad. Naisip ko, kung ganito ang rate of return sa perang i-invest namin, edi secure itong platform na ginagamit nila, diba? Hindi ito scam. Kasi yung iba sa kanila, nakapagpatayo na ng negosyo, ng bahay, nakabili pa ng kotse, out of this cryptocurrency investment. Merong evidence of success. So nung sinabi ko yun sa pamilya ko, syempre nainganyo rin sila. Kasi may mga nagtagumpay hindi nga scam. Isa pa, ilang years na ring active sa blockchain market yung kumpanya, both dito sa Pilipinas and abroad. So bandang October last year, nag-invest ang parents ko at ang 2 kong kapatid, yung ate ko at ang bunso namin. 1 account sila each. Tapos noong nagpasko na, nagdagdag pa sila ng panibagong account. Per account, nagkakahalaga ng more or less 100,000 pesos. Hindi ko na lang sasabihin yung exact figures. So yun, nag-invest sila for a second account. And then monthly, habang active yung bawat investment account, merong fixed amount na guaranteed na maibabalik as a remittance sa amin. True enough, nare-receive nga namin ang buo yung pera. Minsan, mas mataas pa from our expected value. Kaya kami ni John, nagdagdag na rin kami ng 2 pang accounts. So 3 na ang hawak naming account by year end. Naisip ko by the time na malapit na kami ikasal, magmumultiply na ang investment namin at hindi na kami magkakaproblema sa panggasto sa dream wedding namin. Everything was going well. Buwan-buwan, ramdam namin ang balik ng pera na nirorolyo namin sa kumpanya. Hindi rin ako tumigil sa full-time job ko, pati sa John. We stayed with our work. By the first few months ng taong ito, halos hindi na namin magalaw yung sweldong kinikita namin sa full-time jobs na meron kami. Lumulobo pa nga yung accounts namin kasi nga, stable ang investment accounts namin. Monitoring of accounts lang talaga ang ginagawa namin. Lahat ng naipangako at naiproject sa amin ng ka-office mate ni John, nagkatotoo. And I felt at ease na wala kaming problema financially. The wedding that we planned will push through at makakapag-build agad kami ng sarili naming bahay. Pero as we all know, DJ Rocky and DJ Jello, shit happens. Because by the middle of April 2025, barely 4 months before our wedding day, may nangyaring hindi namin inaasahan na ikinaguho ng mundo namin ni John at ng pamilya ko. Isang araw, nag-log in ako sa website portal kung saan namin minomonitor ang mga investment account namin sa kumpanya ng cryptocurrency na pinasok namin. Pagpasok ko sa website portal na iyon, may lumabas na advisory. Suspended ang transactions para sa lahat ng investors dahil nireport ang kumpanya. Na-scam di umano ang lahat ng na-invest namin. Una, hindi agad ako naniwala. Pero nung kinausap ko na yung office mate ni John at yung kapwa namin na mga investor,
Nagkagulatan na lang kaming lahat dahil na-confirm namin na nagkaroon nga ng anomalya. Lahat ng investors damay. Frozen lahat ng crypto investment accounts. Inassure naman kami ng top director ng cryptocurrency company na safe pa rin naman daw yung investment accounts namin. Pero kung kailan namin ito pwedeng galawin uli, walang makapagsasabi. Ang una kong kinausap tungkol sa nangyari ang ate ko. Alam kong may paggagamitan siya ng investment niya. And I feel guilty and responsible na suspendan bigla ang investment accounts niya. DJ Rocky and DJ Jello. She was about to give birth. Normal delivery. Ng last week of April this year. At inaasahan niyang makukuha niya ang malaking portion ng investment niya doon sa cryptocurrency company na pinasok namin. Pero wala siyang nakuha para sana sa panggastos. Dahil nga suspended yung buong operations. Masyadong na-stress ang ate ko to the point na sinisisi niya sa akin ang lahat-lahat. Ang pagkawala ng investment niya, ang timing ng suspension, ang nangyaring scam, di umano. I can't blame her. Because it was all that she had. Wala siyang full-time job at kulang pa ang kita ng mister niya to shoulder everything. Doon sa investment niya, lahat iniasa ang panggastos. Unfortunately, dala ng sobrang stress and pressure, na emergency CS tuloy ang ate ko sa panganganak. Sa panganganak ng panganay niya. Nasa ospital sila pero yung inaasahan nilang pera na pambayad sa surgery and postnatal care, wala. Hindi rin pala sila na-cover ng HMO nila. Ang mas masakit, nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak ng ate ko. At hindi nag-survive ang baby na ipinanganak niya. Due to stress. Dahil sa nangyari sa mga investment. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko naman ginusto yung mga nangyari. Hindi ko ginusto na mawala lang na parang bula yung mga perang ininvest namin na hanggang ngayon hindi pa rin naibabalik. Hindi ko rin ginusto na ma-stress ang ate ko at magkaroon ng komplikasyon sa panganganak niya. Hindi ko ginusto na mamatay yung pamangkin ko. Lalo na nang dahil lang sa failure ng pinasok na investment ng mommy niya. Pero ba't ganito? Sobra-sobra naman yung bigat ng consequences ng mga nangyari. Tumulong ako sa ate ko sa pagbabayad ng medical expenses niya at sa gastusin sa libing ng pamangkin ko. Maski yung pera na supposedly ay para sa wedding namin ni John, ginalaw ko na. Alang-alang sa kanya. Kailangan kong gawin yun eh. Hindi ko man lahat na shoulder pero ibinigay ko yung kaya kong ibigay para tulungan siya. But despite my best efforts para bumawi, lalo na sa nangyari sa anak niya, nagdesisyon ang ate ko na itakwil ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, dahil sa scam ng investment niya sa kumpanya, itinakwil niya ako. Right after namin maipalabing ang anak niya, sinabihan ako ng ate ko, Bash, I'm not attending your wedding. Hindi ko kayang pumunta, ayokong pumunta. Natanong ko si ate, Ate, ba't naman ganun? Ba't kailangan umabot sa ganito? Pero hindi na umimik ang ate ko. Desidido siyang hindi na pupunta sa kasal namin, John, dahil sa trahedyang sinapit niya. Inintindi ko ang ate ko. Mahirap nga naman mag-celebrate, lalo na kung namatayan ka ng anak. Months after. Kaya sabi ko, hindi ko siya pipilitin. Pero humingi ako ng tawad sa kanya for what happened to her investment.
Hindi ko na lang binanggit na pati ako nawalan din. Hindi ko rin alam ang gagawin. Ayoko na lang manumbat o magpakamalinis. But the point is, ako ang nagpasok sa kanya at sa buong pamilya ko sa investment scheme na ito. And one day biglang nag-fall apart ang lahat-lahat. And for me, if kasama to sa consequence ng epic fail namin sa investment, then so be it. Kung ayaw ni ate umattend ng kasal ko, irerespeto ko yun. Irerespeto namin ni John yun. After that conversation, nakita ko na lang, block na ako sa messenger at sa FB niya. Pati si John na block na rin ni ate. Sa isip ko, grabe naman. Hayaan ko na lang muna. Dilipas din ito. She needs time to grieve. Ibigay na lang natin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, akala ko ang ate ko lang ang hindi pupunta sa kasal namin. Sila mommy at daddy, hindi na rin pala pupunta. June 2025. Nag-message kami ni John sa kanila na mamamanhikan na yung family ni John sa amin. Pero hindi sila pumayag sa pamamanhikan. We asked why. Hindi nila kami sinagot. Just hours later, i-chat ko pa uli sana si mommy. Pero bigla kong nabasa na, you can't reply to this conversation. Binlock na pala niya kaming dalawa ni John. Si daddy ganun din. Parehas silang binlock kami. Late na lang din nabasa ni John yung last message ni daddy sa kanya mismo. Sabi ni daddy sa kanya, hindi na kami pupunta sa kasal niyo. Nung nabasa ko yun, nailak na lang ako. At ang paulit-ulit kong tanong is why? Bakit ganito kabigat yung kabayaran? Bakit kailangan nila akong i-block? Pati ang maging asawa ko. Ba't kailangan nila kaming itakwil? Hindi nila binanggit yung dahilan. But I had to assume na kinonvince sila ng ate ko na wag pumunta. Na itakwil ako dahil sa nangyari sa kanya. Aminin ko, I have my own shortcomings. Hindi ko yun itatanggi, kasalanan ko na lahat. Pero ba't naman ganito? Parang bigla nila akong iniwan sa ere. Kasal ko to, pamilya ko sila. Bakit kayang-kaya nila akong hindi siputin sa mismong araw ng kasal ko? Ganito ba dapat talaga kabigat yung epekto? Hindi lang naman silang na-scam. Hindi lang naman sila yung nawalan, ako rin naman. Even my younger sister na inaasahan kong huling tao na magtutuloy sa akin. At kay ate, mommy and daddy binlock na rin ako sa Facebook at sa Messenger. Hindi na rin sa akin nagparamdam. In short, buong pamilya ko. Itinakwil na ako. April 2025, natuloy ang kasal namin ni John. Bagamat downscaled lahat dahil kinapos nga sa budget, pero wala ni isang miyembro ng family ko at mga kamag-anak kong pumunta. Not even my parents, not even my younger sister. Yung ate ko alam ko namang hindi pupunta. Nakababata akong kapatid, hindi rin talaga pumunta. I really cried all day, even sa reception. Dahil sa absence ng pamilya ko. At hanggang ngayon, nobody reached out to me after what happened. Dahil sa failed investment ng pera nila, they cut me off. Dahil sa nangyari kay ate, they cut me off. And it all hurt them so much. But I asked myself, di ba nasaktan din naman ako sa nangyari? Sa ngayon, I'm choosing to let go. I'm choosing to let go na rin sa kanila and move on with my life. Ayoko na lang mamilit. Aaminin kong masakit pa rin. Lalo na't until now, wala pa rin kaming natatanggap na developments mula sa kumpanya. Kung paano mababawi yung ininvest namin or if mababawi ba namin o hindi na. It's one thing to lose all my money. But
but it's another thing to lose my family. Mas masakit ang itakwil. Pero slowly, tinatanggap ko ang consequence. John and I have to start anew. Pero ang hirap pala. Pag may pasan ka na ganitong klaseng paghihirap o sakit. And I pray na walang ibang makaranas ng nararanasan kong pain. To my ate, bunso, mommy and daddy, I am sorry that I failed you all. Sorry sa lahat-lahat. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyari. And if it made you happy na itakwil ako na hindi ako siputin sa kasal ko, I hope it gives you peace moving forward. Thank you sa lahat ng pinagsamahan natin noon. But I have to move on. I have to move on too, just like you all did. God bless sa inyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Basha. At ito, ang aking secret file.